Kumusta mga kaibigan? Aking dalangin na ikaw ay binubuhusan ng overflowing blessings from God ngayon and at this very moment and for the rest of this day. Ngayon, isa sa mga paborito nating pag-usapan ay ang tamang pag-aalaga ng ating mga alagang baboy. At may isa akong napakagandang topic na nais ipabatid sa iyo ngayon. Alam mo ba na ang dahon ng ipil-ipil ay totoong kahanga-hanga pagdating sa sustansya? Oo, tama ka. Hitik ito sa protina, bitamina at minerals na mahalaga para sa malusog na paglaki ng ating mga baboy. Ngunit, tulad ng maraming bagay sa buhay, dapat tayo ay maingat at may sapat na kaalaman sa tamang paggamit nito. Sa ating video ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang bagay tungkol sa ipil-ipil, ang mnemosyne. Oo, ang topic natin, mnemosyne. Ano nga ba ito at paano ito nakakaapekto sa kalusugan ng ating mga alagang baboy? Kaya't huwag nang magpatumpik-tumpik pa, sama-sama nating kilalanin at alamin ang mga bagay na ito sa kabuuan ng ating video. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga impormasyon tungkol sa agrikultura at paghahayop. Tara na't mag-explore sa mundo ng tamang pangangalaga sa ating mga hayop at simulan natin ito sa pagsusuri ng mnemosyne sa dahon ng ipil-ipil. Kaya, tara na! Sa chemistry, ang chemical formula ng mnemosyne ay ito ay isang amino acid na matatagpuan sa ilang uri ng halaman, particular na sa ilalim ng pamilyang Fabaceae. Ang ilang mga halaman na kilala sa paglalaman ng mnemosyne ay ang Leucaena, isang uri ng puno na madalas gamitin bilang pagkain ng hayop o fodder sa Ingles dahil sa mataas na nilalaman na protina ng kanilang dahon. Isa pang halimbawa ay ang Mimosa pudica, na kilala bilang sensitive plant, catch-me-not, sa amin sa Bohol, hibi-hibi. Bukod dito, ang ipil-ipil na may scientific name na Leucaena leucocephala, isang variant ng Leucaena, ay kilala din sa mataas na antas ng mnemosyne na taglay nito. Ang pagsusuri sa mnemosyne ay mahalaga dahil may mga posibleng isyu sa kalusugan kapag ito ay kinakain ng sobra pa sa kinakailangan. Maaaring makaapekto ito sa absorption ng iodine, magdulot ng depekto sa thyroid function at maging sanhi ng mnemosyne toxicity. Mnemosyne at thyroid function. Ang mnemosyne ay nagiging panganib sa kalusugan ng thyroid dahil ito'y nag-i-induce ng pagkakaroon ng goiter at maaaring makaapekto sa produksyon ng thyroid hormones. Ang goiter ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng paglaki o pamamaga ang thyroid gland na maaaring magresulta sa kahirapan sa paghinga at pananakit ng lalamunan. Ang mataas na antas ng mnemosyne ay maaaring makaapekto sa conversion sa iodine sa thyroid hormones na mahalaga sa regular na function ng thyroid. Masamang epekto sa baboy. Sa larangan ng negosyo ng pag-aalaga ng baboy, ang pagkakaroon ng mga halaman na mataas ang antas ng mnemosyne na kinakain ng mga baboy ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema. Ang mnemosyne ay maaaring magresulta sa hindi tamang paglago ng mga baboy at maging sanhi ng reproductive issues. Maaari rin itong magdulot ng thyroid disorders sa mga baboy na maaaring magresulta sa mababang produksyon ng karne at iba pang pangunahing produkto. Resulta sa pagnenegosyo ng baboy. Ang mnemosyne toxicity
ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa negosyo ng pag-aalaga ng baboy. Maaaring bumaba ang produksyon ng baboy at posibleng magdulot ito ng pagkawala ng kita para sa mga nag-aalaga. Ang mga naglalagay ng mimosine-rich feeds para sa baboy ay maaaring maapektuhan ang kalusugan ng mga baboy at ito'y maaaring magdulot ng mababang kalidad ng karne, pagbaba ng fertility rate, at iba pang issue sa pangangalaga ng hayop. Mahalaga ang pag-aaral ng epekto ng mimosine toxicity sa kalusugan ng thyroid at sa negosyo ng pag-aalaga ng baboy. Ang wastong kaalaman at pag-iingat sa pagbili ng feeds at halamang kinakain ng mga baboy ay kritikal sa pangangalaga ng kalusugan ng hayop at tagumpay ng negosyo. Pamantayan ng pag-iingat, kailangan maging maingat sa pagpapakain ng ipil-ipil sa baboy dahil ito ay naglalaman ng anti-nutritional factors tulad ng tannin at alkaloids na maaaring makasama sa kanilang kalusugan. Ang tamang pagluluto ng ipil-ipil leaves at ang balanseng pagkakasama nito sa kanilang pangkain ay mahalaga upang maiwasan ang negatibong epekto sa katawan ng baboy. Posibleng iwasan ang sobrang konsumo. Ang sobra-sobrang pagpapakain ng hipil-hipil leaves ay maaaring magresulta sa mataas na antas ng anti-nutritional factors tulad ng tannin at alkaloids, katulad ng mimosine, na maaaring makaapekto sa kalusugan ng baboy. Ang pag-iwas sa sobrang konsumo ay mahalaga upang maiiwasan ang mga negatibong epekto sa kanilang pangangatawan. Nangangailangan ng proseso ng pagluluto. Ang pagpapakulo ng ipil-ipil leaves ay mahalaga upang mabawasan ang mga anti-nutritional factors. Ito ay isang dagdag na hakbang sa paghahanda ng pagkain para sa mga baboy na nangangailangan ng dagdag na oras at yaman sa pasilidad ng produksyon. Pangalawa lamang sa buo at balansing pagkain. Pagaman may mga benepisyo ang ipil-ipil leaves, ito ay dapat lamang maging bahagi ng kabuuang pagkain ng baboy. Ang pagsasanay ng tamang asimilasyon ng iba't ibang pagkain ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at tamang pangangatawan ng mga baboy. Ang pagbibigay ng ipil-ipil leaves sa mga baboy ay nangangailangan ng maingat na pamamahagi at pagsunod sa mga tamang hakbang sa paghahanda. Ang mga ito ay dapat maging bahagi lamang ng isang mas malawak at balansing pagkain para sa mga baboy upang matiyak ang kanilang maayos na kalusugan at paglago. Panlabas na palatandaan ng mimosine toxicity sa baboy. Una, pagkakaroon ng diarrhea. Ang pagtatae o diarrhea ay maaaring maging isang unang senyales ng mimosine toxicity sa baboy. Pangalawa, pagbabago sa timbang. Maaaring mapansin ang biglaang pagbawas ng timbang ng baboy. Pangatlo, pagbabago sa pangangatawan. Pagkakaroon ng kahinaan, pagkapagod o biglaang pagbagsak sa kalusugan o pangangatawan ng baboy. Pangapat, pagbabago sa kulay ng mata. Maaaring magkaroon ng pagputla o madilim na aspeto ang kulay ng mga mata ng baboy. Panglima, problema sa paghinga. Maaaring magkaroon ng labored breathing o nahirapang huminga ang baboy. Panganim, panganib sa balat. Maaaring maganap ang mga pagbabago sa balat, gaya ng paglitaw ng rashes o pamumula. Mga dapat bantayan. Una, pagkontrol sa pagkain. Bantayan, bawasan at iwasan ang sobrang pagpapakain ng ipil-ipil sa baboy upang mapanatili ang ligtas na antas ng mimosine. Pangalawa, pagkakaroon ng alternatibong pagkain. Magbigay ng alternatibong pagkain na mas mataas ang kalidad at mas mababa ang antas ng mimosine. Pangatlo, regular na pagsusuri. Isagawa ang regular na pagsusuri sa kalagayan ng mga baboy at maglaan ng oras para obserbahan ang kanilang kilos at kalusugan. Pangapat, konsultasyon sa eksperto.
Kung mayroong anumang palatandaan ng toxicity, mahalaga ang kagyat na konsultasyon sa isang veterinaryo o ekspertong nagtatrabaho sa agrikultura. Panglima, pagpapalitan ng pagkain. Sa kaso ng Memosine toxicity, maaaring kinakailangang palitan ng pagkain ng baboy at ibalik ito sa mas ligtas na uri ng pagkain. Pag-iwas sa sobrang pagpapakain. Iwasan ang sobrang pagpapakain ng dahon ng ipil-ipil upang mapanatili ang ligtas na antas ng Memosine. Agarang aksyon. Kapag napansin ang anumang palatandaan ng toxicity, kailangang kumilos agad upang mapigilan ang masamang epekto sa kalusugan ng mga baboy. Ang mga nabanggit na palatandaan at hakbang na dapat gawin ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng mga baboy at maiwasan ang mga problema na maaaring dulot ng Memosine toxicity. Nais kong ipaalam na hindi ako eksperto sa pag-aalaga ng baboy. Ang aking kaalaman ay batay lamang sa pangkalahatang impormasyon at personal na karanasan at wala akong profesional na kwalifikasyon sa larangan na ito. Bukod dito, hindi ako konektado sa anumang tagagawa ng feeds o negosyong may kinalaman sa agrikultura. Ang anumang payo o impormasyon na ibinibigay sa Kusina PH ay para lamang sa pangkalahatang layunin at hindi dapat ituring na profesional o ekspertong payo. Laging nararapat na kumonsulta sa mga profesional o eksperto sa pag-aalaga ng baboy para sa particular at wastong gabay. Maraming salamat.